Okay, so sa mga nagbabalak na dahil ang crayfish dito sa Palawan ay nagsisimula pa lang. Sa mga nagpaplano at nagbabalak na mag-alaga ng crayfish, pwede niyo po ako i-direct message. Alam tayo kung saan tayo makakakuha ng crayfish na abot kaya. Mayroong mga medyo mahal, pero may kilala po tayo na abot kaya. So yung mentor natin is, siya yung unang nagkaroon ng crayfish Dito sa farm Palawan. dito sa Palawan. So far, siya yung may malaking crayfish farm dito sa Palawan. Meron siyang 10 mud pond, about 10,000 craylings. And yun nga, nagbebenta na rin siya ng mga breeders natin. Ayan. So, kung gusto nyong bumili, you can PM me at pwede natin kausapin kung ilan ang gusto nyo. Pag mas maraming kukunin nyo ay may discount. Pwede pa rin nyo kaming i-follow sa crayfish Palawan Farming o kaya Palawan Crayfish Farming. Ayan, sa YouTube at saka sa Facebook. Ito yan, ito may set yan siya yan. Set. May babaeng crayfish tsaka may lalaki. So nandito tayo ngayon guys sa kay Motoride. Crayfish ay isang kamag-anak ba yan sir ng hipon? Lobster? Hindi, lobster. Lobster. Ito tinatawag na freshwater lobster. Yan yung lalaki. Yan yung lalaki. Mga nasa 4 inches. Pero lalaki pa yan siya. Ito may anak na to. May butlog na. Yan, ito meron na yan siyang anak. Hindi siya pwede kasing galaw-galawin kasi nga. Ito pagkain niya nila. Yan yung mga dahon ng pagkain na kailangan ma-dissolve siya sir, no? Meron tayong dahon na katulad ng mangga, bayabas, talisay, yung kumuha tayo ng talisay. Ibig sabihin sir, hindi lahat ng Tsaka dahon saging. Hindi lahat ng saging. ng dahon pwede. Ito lang yung recommended nila. Mangga, tapos talisay. Mangga, talisay, bayabas, Bayabas. at saka saging. Ito kararating lang ng aerator ko kanina, kaya tinry ko siya. Yung mga crayfish kasi, di ba sir, kapag maliit yung tub mo, kailangan mo siyang oxygen. Kailangan ng aerator Ng aerator. Oo, para ma-steer lang yung water. So, para lang ma-steer yung tubig, pump natin, yan, katulad niya, may pump yan dito, dumidiretso. Yung tubig dito, papunta doon, hihigupin niya, tapos diretso dito sa ano natin, filtration. Filtration. Pero kapag malaki yung alaga mo, kahit wala na oxygen ka. Kahit wala na. Kaya So, lang aerator. halimbawa katulad ng mud pan. Oo. In the future, yan, magkakaroon ng mud pan yun dyan. Sa likod. Tsaka doon. So, doon siguro concrete ang ilalagay namin para sa presentation. Sa unahan. Pero dito ngayon, for now, ito yung magiging nursery. Ang susunod niyan, makikita mo dito, meron na nakapatong dito na maliliit na tub. Lalagyan ko yan siya dito, gagawin ko na isang ganito para magamit. Para dito ko ilalagay yung para sa nursery. Yung mga puti na yan, yan yung gagawing nursery. So, ayan. So ito, nakalagay yan siya dito. Yan, nakalagay siya dito. Yan. Parang dalawa lang yung crayfish mo, sir. Dalawa lang sila. Marami yan. Nandyan lang sila Oo, nakatago sa tub. Akala ko dalawa lang sila. Dito. Ayun, isa. Yan, buntis na yan siya. Dito dalawang lalaki. Tapos meron ding 4 na babae. Yan. So dyan tayo magsisimula. Ang isang babae or female na crayfish can produce about 150, 200, 300 to 500 Eggs. craylings. Oh, So ganun karami. grabe. Di puno yan dyan pagka nagkataon. Nagkataon, halimbawa, napisa na yung mga itlog, ang matitira dito mga cravings na lang, yung dalawang babae, yung female, babalik na naman ulit. Tapos, Babalik na. mag-check ka naman ulit dito kung sino dun sa kanila yung possible na mag-hatch na ulit. Or mga nganak. Ito yung kagandahan guys, pag mag-aalaga ka ng crayfish, kahit sa bakuran mo lang, di ba sir? Oh, backyard. Kahit sa backyard lang, pwedeng-pwede, mayroon ka na mga ganyan, no? Mga tub na pwede mong paglagyan ng ng ganito. Dito wala pang crayfish, sir. Ito walang crayfish. Wala pang crayfish. Kailangan buhay mo talaga. mag-store ng mga water plants, katulad ng azula. Tapos ito yung grass na to. Yan. So, dadami yan kasi natural, sila ay nag-produce ng oxygen. Nagpo-produce sila ng oxygen. So nakakatulong siya sa aerator, hindi na masyadong gagastos. Natural, siyempre na ano. Oo.
Tapos ito sir, anong purpose na ano? Ito, ang purpose ng talisay, siyempre, ay babasahin mo siya para ang talisay is a natural way to filter the water. Okay. Tinatanggal niya yung ammonia sa tubig. Talagay mo lang yan siya dyan, mag-i-stay siya dito. Halimbawa katulad na yung mga babae na buntis. Habang kasi nasa almost 1.5 month bago sila yung Mga anak. feelings nila mag-release sa kanila. So, itong ginawa ko, nilagay ko na rito para hindi sila ma-stress ng mga. Oo. At saka Kailangan- kung nakalimutan mo, napisa sila dito, ay nagiging food trip sila ng iba. Ay, ganun? Oo. Kainin nila? Ang purpose ng gaffy fish natin is para maging eliminator ng mga tinatawag nating larvae katulad ng kiti-kiti, lamok, yan. Paborito yan nila. Kinakain nila. Dito, dumot na rin sila. Yun. Natututo pa lang din, nagla-learn pa lang din tayo kung paano natin sila alagaan.